Manuela, si Renz. Ano nangyari? Nay, tara na, umalis na tayo dito. Teka nga. Bakit pa nga buka-buka? Bakit kayo aalis? Ano nangyari? Ay, parating na naman mga militar. Andiyan na sila sa kabilang sityo kay Renz. Nay, tara na, ililipit ko din mga gamit. Tara na. Anong nangyari kay Renz? Kay Manuela? Nay, si Nanay Manuela. Isinugod mo sa ospital. Yung mga traktora, sinagasaan yung mga pilapil. Sinira yung mga ginasaan ng palay. Pati mga kubo, sinasagasaan. Basta lahat, sinisira nila. Tapos, si Nanay Manuela tinutukan ng baril ng mga militar. Tapos sumarang yung mga kuya ni Renz. Tapos pinagtatadyakan at pinagbubugbog sila. Siyempre si Nanay Manuela walang magawa. Hindi matay. Natake ata sa puso. Ay, pinatakbo lang nila ako dito para makaalis na tayo. Ano na, Nay? Ano na? Hindi, ganito. May mga pinalot akong halaman na gamot dito. May mga gulay. Pati yung prutas sa labas. Ibalot mo nang madala mo na rin, ha? Hindi naman ako pinasiguro balikan lang natin yung pagkakas. Anak, hindi ako aalis. Dito lang ako. Eh, ano ba sinasabi mo? Hindi pwede. Tara na. Ay, Hindi ako aalis. Dito lang ako. Marami pa akong gagawin, no? Nay, kasasabi ko lang kung ano nangyari kay Nanay Manuela, di ba? Kung di tayo aatakin sa puso ay mamamatay tayo dito. Kapag Nay. umalis ako rito, para na rin akong namatay. Ay, pwede naman tayo magsimula ulit sa syudad ha. Wala na tayong magagawa eh. Andiyan na sila. Mabubuhay tayo doon. Kung dito nga eh, kinaya natin. Doon pa kaya. Anak naman, dito, sipag lang ang kailangan. Diba, hindi lang natin ang mukha. May makakain pa kakain tayo eh. Dito, malinis ang tubig, malinis ang hangin. Dito, Lugson, lahat pinakayaran, lahat may presyo. Sige nga, sabihin mo sa akin, paano tayo mabubuhay doon? Mamalimos? Mabubuhay sa awa ng ibang tao? Ay, hindi. Maghanap tayo ng trabaho. Maghanap ako ng trabaho. Asan na ba yung bag mo, Nay? Tara na, umalis na tayo. Anak, hindi ako aalis. Matanda na ako, hindi ko na kaya. Ay, ano ba? Ano naman? Umalis na tayo. Malapit na sila. Kunaya kinabukasan kung hahayaan natin silang sirain ng kabundukan. Ay, balak naman talaga nila itong patagi at sirain, Nay. Balak nilang magpagawa ng mga higanting dam, ng golf course, ng resort, ng Green City, na sila lang din yung makikinabang. Yung development na nilalako nila para lang yun sa mayayaman. At tayo, Nay, mga collateral damage lang yung tingin nila sa atin. Pinoy, lagyo mo! Parang hindi na nakakilala. Yung parang tututunan mo sa sport. Hindi naman kasi. Mapoprotektahan ba tayo ng pagmamahal mo sa alikasan mula sa mga militar, sa mga bala at baril, sa mga traktora at pison na hindi? Napigilan ba ng kalikasan na atakihin sa puso si Nanay Manuela? Hindi, di ba? Napigilan ba ng pagmamahal niyo sa alikasan na yan na madukot si tatay? Hindi ako aalis. Dito lang ako. Ngayon ba? Hindi ko akin na Ryan! Nay! Wala na si tatay. Wala na si tatay. May tinukot siya. Alam niyo naman yung bali-balitang ginagawa ng mga militar sa mga nagdudukot, di ba? Inaakusang terorista. Ni-interrogate. Ino-torture. Tama na! Hindi natin alam kung buhay o patay na ang ipay mo. Ay, hindi na nga eh. Pagtamo ko pa uwi, naparaming hukay na yung ginawa nila sa isang baanting lote. Hindi nakahanda na sila para sa mga mamamatay sa operasyon nila ngayon. Makinig naman sana yung galamnan nyo. Ay, tara nga, hindi ba kayo natatakot? Hindi, Bilog. Hindi. Dito ako pinanganak. Dito ako lumaki. At kung mamamatay, ay dito na rin. Hihintayin ko ang tatay mo. Ay, parang di kayo natatakot, Nay. Bakit parang di yung naaalala na ganito rin yung nangyari kay tatay. Kasi, Nay. Anak, naaalala ko. Hindi ko nakakalimutan. Naalala ko, nung gabing umalis siya, nung gabing nagmamakaawa siya, nung gabing pinipigilan ko siya. Kasi nga napakadelikado, pero anong sabi niya? Masyado tayong mamamatay kung mananahimik lang tayo. Anak, hindi na ako makasabi. Para na ko sa'yo, Bilog. Naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko. Nay, hindi naman dapat kamatayan yung maging resulta ng paglaban para sa arapatan.
Hindi naman talaga dapat kamatayan mo. Dapat na maging resulta ng pagtatanggol sa lupang sa atin naman talaga mula pa nung umpisa. Kaso ganun na eh. Hindi na sila. Mga hayop talaga sila sa dugo. Mamamatay tao talaga sila. Ay, hindi na naman yun. Ay, Di ba naaalala mo? Araw-araw natin iniiwan ko kasi yung buko. Araw-araw ay sobrang niluto kong pagkain para sa kanila. Gabi-gabi ako nagdarasal kay Ate Margaret. Sana matagpuan ang yung itayan pa uwi. Anak ko, kasi sa alaala ng ibalik mo, ito na lang ang meron tayo. Ang lupa! hindi naiintindihan ko. Kasi may meron ka pang ako. Di ba naman ikaw mawawala pa? Lily, kailangan na nating umalis! Maganda na tayo! Sa barikada, diretso na tayo doon! Parating na sila! Oo! Andyan na! Saglit lang! Anak, pakiabot mo nga muna yung mga placards doon sa likod. Sige naman. Ngayon ko na si Mama Marina. Pero maawalis na tayo. Anak, kailangan ko itong gawin. Itong tatandaan mo, ha? Halika. Isang araw, uuwi ang tatay mo. Hindi ko kakayaan na maaabutan niya dito ay malalaking mga gusali. Ang gusto ko, kapag nakauwi siya, aabutan niya kung ano ang iniwan niya sa atin. Handa kami para dito, ha? Hindi kami matatalo. Dito lang ako, dito lang kami. Puntahan mo na sila Manuel at Teresa. Kami na munang bahala. Gagalingan mo sa pag-aaral, ha? Labay ka ta. Labay ka ta, anak. Andiyan na mga limaw! Lily, tara na! Kailangan na natin pumasok sa barikada! Lily, tara na! Tara na! Sige na. Sige na. Dali mo na lahat to, ha? Pati itong larawan ng itay mo, dali mo na rin, ha? Ipagdasal mo na lang kami kay Apo Malyari. Sinong leader nyo? Tangina nyo! Mga terorista kayo! Ben! Ben! Ben!
bahay lang na to ang nagbibigay ng oras para makinig. Alam mo, Isabel, nung mga huling araw na nandito ako, halos hindi kinala ng katawan ko yung pagtulog. Wala akong kinakausap. Wala akong ginawa maghapon kundi magyosi. Pusin ng oras sa pagkain ng mga kung anong mabili dyan sa labas. At saka, uminom. Uminom ng alak hanggang sumuka. Hanggang sumuko. Ikaw ba, Isabel, sa isang parte ba ng buhay mo, naranasan mo ng basta? Kasi alam mo, na-realize ko lang, coping mechanism nga siguro ng taong nasasaktan ng sirain ng sarili. Naranasan mo na bang ma-stop? Hindi ka makakilos kahit gusto mo. Para kang isang matandang punong nakakapit ng maigpit ang ugat sa mundo o kaya naman isang bahay na tinakdang manatili sa isang lugar. Wala lang. Na-realize ko lang, matagal na pala ako nakastop. Isang taong hindi piniling masanay sa imahe ng iyong pag-iisan. Isang taong tinatanong yung sarili, paano nga ako mamaalam sa taong una namang umalis. Alam mo, nakakapagod ang maghintay sa bed. Pero, walang katumpas mga tagpong nandirito. Hindi ko malilimutan ang mga bagay ngayon. Kailan ka nga yung umalis? Kailan nga pala tayo rin nag-usap? Noong nagre-reklamo ako tungkol sa mga labahan. Oo, nasa labahan pa yung alaala ko. Mga peking ngiting pilit kong sinuot. Tuwing aalis lang, walang kasiguraduhan kung babalik. Alam mo, naiinis nga ako sa iyo eh. Kasi gigising ako ng sobrang aga para ipagtimpla ka ng kapeng barakong paborito mo. Pagkatapos, kung di mo naman kayang ubusin, eh matatabig mo. Dahil sa pagmamadali. Oh, okay. Hindi ako nagreklamo ha. Intindihan ko naman na hindi mo sinasadya. At alam mo naman kasi na mas palad kong pupunasan kung ano yung naiwan at hugasan kung ano yung nandyan. Hindi ko nga ulit umalis. Naalala mo yung araw na sabi mo manood tayo ng liway? Dito yun, di ba? Sobrang excited ka nun. Nilabas mo nga lahat ng una, nagtumot mula sa kwarto. Habang ako, naghahanda ng popcorn at rock and roll ice cream na paborito mo. Halos kabuuan ng pelikula, wala akong ginawa kundi pagmasdan ka. Kitang-kita ko yung pagbabago ng emosyon mo sa bawat eksena. At bigla ka na lang mangunguro dahil kinakabahan ka. Sa totoo lang nung oras na yon, gusto ko sa isiliwan. Sa totoo lang nung oras na yon, mas naintindihan kita. At hindi ko rin makakalimutan yung habol-gol mo nun. Halos tumulo yung uhog mo, lalo na nung binanggit sa pelikula yung pangalan ng anak ni Phil. Yakap mo ako ng mahigpit. So na nga yata yung pinakamatagal nating pagkakayakap hanggang
yung mga alaala, nakakauwi. Alam mo, matapang ka eh. May paninindigan. Naniniwala ako sa'yo at naniniwala ako sa mga pinaglalaban mo. Kaso kasi, sa tuwing bubuksan ko yung TV, para akong mababalik. Puro patayan na lang ang laman ng balita. Pagpatay na lang ang solusyon nila sa lahat ng bagay. Kaya nga kung minsan gusto kitang pigilan umalis. Kasi tuwing umalis ka, sumisikip yung dibdib ko. Naalala mo yung araw na uuwi ka galing sa matagal mong pagtuturo sa bundok? Hindi mo umubos-ubos yung kwento mo. Sabi mo, tinanong ka ng katutubo, ng kapatid na katutubo, kung may kasintahan ka ba? Sabi ako ng tanong, bakit katutubo yung kapatid, yung tawag mo sa katutubo? Ang sabi mo, isang lahi lang tayo, hindi tayo iba sa kanila. Kaya kapatid, saka pamilya ko na sila Tatay Luis at Nanay Lily, at napakarami pang mga bata. Mahal na mahal nila ako at mahal ko din sila. Pero, iba kasi ikaw, kasi nag-iisa ka lang dito. sobrang saya ko doon. Yung ngiti ko, hindi magkasya sa pisngi ko. Sobrang saya lang. Sobrang saya ko lang doon. Hindi dapat kita namiss ngayon. Hindi dapat ako nasasaktan ng ganito. Kaso kasi, itong bahay natin, traidor. Sala, yung kama, bawat parte ng bahay na to ay may ikaw. Pagbukas ko kasi ng ilaw, inaasahan ko na makikita kita eh. Ang bawat parte ng sarili ko ay may ikaw. Sala, yung kama, yung lamesa. Itong sofa. Itong sofa. At yung TV. Yung TV, yung putang inang TV na yan! Diyan kinulig nakita eh! Kinulig nakita. Ilang beses ako nagdasal na sana wala ka dun sa grupo na yun. Ilang beses ako napatawag sa Diyos na sana wala ka dun sa grupo na yun. Pinakita nila isa-isa yung katawan niyo. Ang sabi nila, may naganap daw na enkwentro. Ang sabi ng katutubo, wala naman daw. Ang sabi nila, terorista kayong lima. Ang sabi nila ng mga katutubo, ikaw na si Teacher Isabel. Ang sabi nila, terorista ka na. Sabihin mo nga sa akin! Paano naging terorista yung tao gusto lang tumulong sa pagsasaka at katutubo? Sabihin mo sa akin! Paano naging terorista yung tao nagtutulong sa mga bata? Sabihin mo sa akin! Paano naging terorista yung tao gusto lang ng pagkakapantay-pantay? Putang ina! Tangina na nga, Isabel!
Kapag nadurog yung puso mo dahil sa akin, Mahal ko, ang pag-ibig ay hindi kailanman naging makasarili. At sa'yo ko natagpuan ang pag-ibig na malaya. Alam ko hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit kailangan kong umakyat dito. At yakapin ang tungkulin na pwede kong gawin para sa masa. Alam ko rin may mga gabing hindi ka makatulog dahil nangungulila ka sa akin. Mapatawad mo sana ako. Gusto kong alalahanin mo na kailanman hindi ka nawala sa isip ko, ikaw. Ikaw ang pag-ibig ko. Ang nakikita ko sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng mga magsasaka sa pilapil. At sa tuwing niyayakap ako ng mga magtubo pagkatapos ng masaganang ani. Ikaw ang iniisip ko sa tuwing nakikita ko umuuwing panatag ang mga manggagawa. Sa tuwing may nagbabahagi at natutupad ng paunti-unti ang mga pangarap ng mga bata. Mahal kita tulad ng umaga. Hindi napapagod sa ulo sa dilim. Maaaring dumating ang araw na makita mo ako muli. Pakiusap, yakapin mo ako. Hindi ko alam kung gaano katagal hinihintayan. Alam ko, tinurog ka ng pag-ibig. At mas alam ko rin, nangako ako sa iyo, bumuo tayo ng bagong pag-ibig. Dahil bago tayong tao sa relasyong ito. Pero mukhang hindi ko natutupad ata yon. Pero salamat. Salamat sa pag-ibig na hindi napapagod maghintay. Salamat sa pag-ibig na nananabig sa aking pag-uwi. Bibitaw lang tayo pag nagtagumpay na, di ba? At kapag dumating ang araw na yon, ay uuwi ako sa'yo. Mananatili. At ako naman na magtitimpla ng kape para sa'yo. Mamahal. Isabel. Alam mo, Isabel, may kwento ko sa'yo. Nag-volunteer ako bilang guro sa mga katitubo. Alam mo, sobrang haba pala nung nilalakad. Ang haba nung nilakad namin. Mga 11 kilo at 6 na bundok. Siguro doon ka rin dumadaan, no? Sa kasukalan, ay unti-unting nakikita ng mga mata ko kung ano mga pinagpwede mo sa akin noon. Punta ko yung mga pilapil, yung mga masasaganang palay, mais, buko, at napakaraming mga gulay, at mga punong hitik na hitik sa bunga. Napagtanto ko, ito pala yung pinaglalaban natin. Isang lipunan na nililinang ang kasaganaan ng kalikasan. Isang komunidad na ang tao ay para sa tao. Pagpunta namin sa komunidad, sinalubong ako ng napakaraming bata. Sinisigaw nila yung pangalan ko. Niyakap nila ako at nagtatanong sila, "Nasaan po si Teacher Isabel? Kailan po siya babalik? Namiss na po namin siya." Lumapit kami sa mga grupo at pinakilala ako sa komunidad. Lumapit si Tatay Luis at Nanay Lily. Niyakap nila ako. Mandaan silang humagulgo. Alam mo,
kung nandun ka, malamang kukulo yung buhok mo. Bumaba pa na ba yung luha mo? Sabi nila, walang araw daw na hindi mo ako pinento. Walang araw daw na hindi mo ako inibig. Ikaw ba? Hindi ko naalala yung sinabi mo, hindi mo kailangan makauwi para makauwi. Alam mo, Isabel, miss na kita. Kaya naalala ko yung sinabi mo bago ka umalis. Kapag nadurog yung puso mo dahil sa akin, kumahagi mo na lang sa masa, okay? Huwag mo nang ialay ulit sa isa. Sasaktan ka lang rin noon. Mahal kita, labay ka ta. Labay ka na. Kailan ka nga ulit umalis? Bilog!
Mukha ng pag-uwi. Patreng, bilang Lily, saludan niya ako. Joseph, bilang Bilog. Rose, bilang Anton sa mukha ng pag-uwi. Para sa aming musikero, Jenvin Luan. Sa light and sound, overall, ang birthday boy, ang lahat-lahat na Edward Darwin Kesmen. Siyempre ang nagsulat ng luta niya ako at ng mukha ng pag-uwi, Ivan Jet Ramelia.